Hindi nagpadala sa tukso ang isang lalaki mula Cavite nang may makita siyang bag sa tinatambayan niyang ukayan. Dahil imbis na pag-interesa ng laman nito, agad siyang gumawa ng paraan para mahanap ang may-ari nito. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Kyla Makantan. Sa panahon ngayon, every piso counts. E kung makapulot ka ng easy money, itatago mo ba? Ukayan ang madalas na puntahan ng 30 anyos na si Derek. Isa kasi siyang online seller na ang mga paninda ay kalidad na segunda manong mga damit. Kaya mano-mano niyang hinahanap ang mga pwedeng ilaban sa pormahan. Ang kita niya rito, depende rin daw sa araw. Kaya nagsusumikap siya para maibsan ang hirap ng buhay. Pero kahit pa ganun, hindi raw ni minsan sumagi sa isip niya na magka-interes sa easy money. Nitong June 4 nga, habang nakaupo sa labas ng ukayan sa Rosario, Cavite si Derek, may nakita siyang bag sa ilalim ng mga damit. Agad niya itong inilapit sa mga bantay ng ukay. Po siya makikita kung nakatayo po kayo, ganun. Baka daw po naiwan lang, ganun, baka balikan din. Sabi ko, 3 araw na pala nakalipas. Bakit? Hindi na tinabi. Baka mamaya, ang ibang kumuha niyan, yung hindi naman may-ari. Sabi ko, titignan ko na lang kung may mga ID. Nang makita na ni Derek ang pagkakakilanlan ng may-ari, hindi na raw niya uli binuksan ang bag. Nalaman niya na taga Cavite lang din ang owner kaya naisip niyang ihatid na lang hanggang sa makakita pa siya ng isang ID. Ang may-ari pala, stall owner sa palengke na ilang hakbang lang ang layo mula sa ukayan. Agad pinuntahan ni Derek si Nanay Marilu Estores, 72 years old, bit-bit ang kanyang bag para isauli. Tonto po siya na nabalik sa kanya yung gamit niya. Sabi niya, yun, parang hulog ka ng langit sa akin, anak. Ganyan. Kasi 3 araw ko na itong hinahanap talaga eh. Halos gabi-gabi ako naiya kasi nga nag-aalala nga ako kung saan napunta. Ang alam niya lang daw po, pinatong niya lang daw po dun sa tindahan niya. Ang alam po nila, may kumuha. Ang laman pala ng bag, IDs, ATM card, passbook at cash. Kumpleto naman daw itong naibalik kay Nanay Marilu sa tulong ni Derek dahil walang CCTV sa pwesto ni Nanay Marilu. Palaisipan pa rin sa kanila kung paano ito napunta sa ukayan. Pero laking pasasalamat na lamang nila sa Good Samaritan na si Derek na hindi naisip ang pansariling interes. May kakayanan po naman tayo may balik sa may-ari, ibalik po natin. Kung gusto man po natin ng mga bagay na ganun, pagtrabahuan po natin, mahirap po ang buhay eh. Siguro po pinaghirapan din po nila yun. Sa panahong laganap ang mga masasamang loob, masayang malaman na may mga tao pa ring mabuti at malinis ang hangarin. Sana maging inspirasyon din si Derek na marami sa atin. Mobile Journal, Kyla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang feel-good story ni Derek kasama si Mobile Journal Kyla Makantan. Ay, talaga namang feel-good itong story ni Derek. Ano raw ang pumasok sa kanyang isipan? Bakit niya pinilit na hanapin yung may-ari ng bag? At syempre yung mga laman mahalaga din, di ba? Oh. Bakit yun ang kanyang naging desisyon agad? Alam mo, Pops Jay, nung tinatanong ko sa kanya, parang very, lang siya sumagot, very natural na, kasi hindi naman po sa akin eh. Hindi naman po ako yung may-ari. And kaya yun yung una niya agad na naisip na i-check yung ID. Kasi nga, nagtataka siya. Kasi close niya na yung mga tao sa ukayan. Since lagi nga siya pumupunta doon pag may new arrival. Correct. Oo. Tinanong niya bakit hindi ginagalaw. Since yung mga tao daw sa ukay, parang from province, hindi sila parang maalam din sa... Parang hinayaan lang nila na may kumuha ulit. So, hinanap ni Derek talaga yung owner. Tapos, hindi niya na rin agad or ulit binuksan or chinek. Kaya, sabi ko sa kanya, Pops Jay, sabi ko, sige nga, heart to heart tayo. Yeah. Hindi mo ba talaga naisip na i-keep or na baka may reward na kapalit? Sabi niya, wala talaga ma'am, wala talaga. Kasi ang nasa isip niya talaga, hindi naman sa kanya, so kailangan niya ibalik. So napakagaling ni Derek. Paano napadpad doon si Nanay Marilu? Kyla, anong ginagawa niya ron sa lugar na yan? Actually, yung ukayan, Pops Jay, mga nasa more or less 200 steps away lang sa pwesto ni Nanay. So meron siyang pwesto doon sa palengke. Okay. Doon sa market. Oo, pero yung tirahan talaga ni Nanay, medyo malayo pa. Ganon din si Derek. So pareho silang napupunta lang ng Rosario para sa business. Pareho yun yung ano nila. Meron bang inabot itong si Nanay Marilu Kyla dito kay Derek? Oo, Meron bang konting
fee. May pa konting pa-reward. Meron naman nung binigay, Pamerienda. parang pamerienda. Oo. Pero di na niya sinabi kung magkano. Hindi sinabi kung Hindi na. magkano yung pang-merienda na yun. Pero hindi naman siya malaki. Actually, alam ko, Pops J. Pero wag na daw sabihin. Oo. Shy type. Nung nalaman ng mga tao sa Ukayan na nakakita nga, natagpuan ni Derek yung ganong klase ng bag na may lamang pera, ano ang reaksyon ng mga tao doon? Ang ganda kasi actually, pinaalam muna ni Derek sa mga bantay. Sabi niya, 3 days na, hindi nyo pa rin chinek. Sabi niya, o sige, titignan ko ha kung may ID. Andyan naman kayo, makikita nyo kung ano talaga yung laman. So, pinayagan nila. Ngayon, nung nakita na may ID, parang sinabi nga niya na, ibalik natin doon sa owner. Yung reaction daw nila parang, ikaw, kung gusto mo ibalik kasi parang hassle daw, na parang hahanapin yung owner, ganon. Siya naman hindi niya na-feel na parang may hassle, ganon. Di man lang siya humugot ng kahit barya man lang pamasahe, ha? Okay. Kung ikaw naman, Kyla, makakita ka sa Ukayan. Nag-uukay ka ba? Nag-uukay ako. May makita kang bag, no? May nakita kang pera. Wala Feeling ko- namang CCTV, walang nakakakita. Anong gagawin mo? Ha? Depende, Pops J. I mean, kung Depende. kung bag siya na na paninda, tapos nasakto ang nakuha ko, okay na yun. Oo. Pero halimbawa, bag siya ng kasama ko na nag-uukay lang din. I mean, yung bag na talagang merong nagmamayari nung time na yun. Siyempre, babalik. Actually, eto, Pops J, share ko. Last week, di ba, mukhang nangyari nga talaga nasa sa'yo. ibang bansa Oo, ako. oo. Sa CR, nasaktuhan ko na may cellphone. Oo. Latest ng iPhone. Oo. So ako, parang siguro ganun din yung na-feel ni Derek nung time na yun. Kasi wala akong na-feel na aangkinin ko. Anong tendency mo? Ang inisip ko Hanapin lang kasi may-ari? yung trend, hahabulin ko, late na ako. Oo. So ang inisip ko nun, habulin ko pa ba or iwan ko na lang? Inisip ko baka yung same ng inisip ni Derek na baka may makakuha na hindi magbalik. So nakaganyan ako habang naglalakad para malaman na hindi ko interest. So nakaganyan. Tapos sakto bumalik yung owner. Tapos sabi, Anong sabi sa'yo? Tapos sabi, yeah. So umalis na ako agad. May reward naman. Walang pa. Pasalamat lang. Nagpasalamat. Thank you lang. Pero masarap sa feeling, di ba, Pops J, yung ganun. Yun ang tamang gawin, di ba? Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Kyla Makantan.